Yan mga utol, hulihin natin. Gutom na eh. Kaya nung nakita yung photo ka, pumasok siya. Yun. Yan na. Pilatisin natin ibon. Yon mga utol, magandang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa loop natin mga utol. At ngayong hapon, ito kakatapos ko lang magpakain ng mga ibon natin. So ito nga sila oh. Ayan, kakatapos lang kumain. Ayan yung mga pang-salt, tapos ito yung mga pang-summer natin. So bali, ayan, habang nagpapakain ako ng mga ibon natin kanina, biglang may bumabang ibon dito sa loop natin. So tinignan ko at yun, meron nga isang young bird. At ito yung ibon, binuksan ko yung landing board ng loop natin, tinignan ko kung bababa dito sa landing board. At yun nga, ito bumaba siya, ito mapakita ko sa inyo. Ayun yung ibon mga utol oh. Nandiyan siya sa landing board ng loop natin. At young bird pa. Ayan oh, naka double ring siya. So dito natin tignan sa tapat ng pasukan ng loop natin para mas makita natin ng maayos. So ayun mga utol, ayan yung ibon, black check, double ring, isang yellow green saka isang pink yung singsing. Ayan oh. Young bird pa, bata po. Mukhang nag-overplay nga to kaso inabutan ng bagyo. Kaya ayan, di makabalik yung ibon. Ayan o, ang ganda pa naman ng itsura. Kaso mukhang commercial ring lang parehas yung singsing niya. So, subukan nating papasukin, hulihin. Tignan natin kung papasok. Pakitaan natin ng pagkain. Mukhang kanina pa yung ibon palipad-lipad sa ulanan dahil basa o. Nagulat na lang ako, biglang bumaba dito sa ano natin eh. Ayan o. Mukhang gutom na. Bigla na lang bumaba dito sa landing, sa bubong ng loop natin. At nung binuksan ko yung landing board, ayan. Naku, gutom nga oh. Bigla na lang bumaba doon sa landing board. Ayan, papasok ata mga utol oh. Gutom nga. Maka ano na to, ilang araw na ring nawawala tapos inabutan pa ng bagyo. Kaya nagkaganyan. Hindi siya makapasok eh. Mahuhuli natin yan pag sinarado ko yung ano natin, yung landing board natin. Kaso hayaan natin siyang pumasok ng kusa kung papasok siya. Hindi siya makapasok, hindi siya sanay sa trapdoor natin. Padungaw-dungaw lang siya eh. Nakaharang kasi yung mga ibon natin din eh. Papasukin natin yung mga ibon natin sa kwarto. Mag-iwan lang tayo ng ilang piraso lang. Okay na yan. 2 piraso para hindi naman nabubulunan yung tapat ng landing board natin. Ayan, dadalawa lang sila. Nasaan na? Saka naman nawala. Ayun. Ayan, baka ngayon makapasok na yan. Ayan na nga, pumasok na mga utol. Oh. Gutom na nga yung ibon na to. Nakadagit tayo. Kusang pumasok, pinakitaan lang natin ng patuka. Ayan, commercial ring nga yung singsing nyo. PHA na 2026. Yung isa hindi ko alam. Malamang PHA lang din yun na 2026. Hindi. PHA. Tama, PHA na 2026 na yellow green saka isang pink. Ayan, nahuli natin yung dagit natin. So kuhanin natin. Tignan natin kung ano kondisyon ng ibon, kung ano lagay niya. Ayan, mga utol, hulihin natin. Gutom na eh. Kaya nung nakita yung photo ka, pumasok siya. Ayan. Ayan na. Pilatisin natin ibon. So, ayan mga utol. Ito nga yung ibon. Nahuli na natin. Ayan siya oh. Ayan. Double ring nga siya na PHA 2026. Yung kabila PHA 2026 din. Ayan oh. Commercial lang parehas yung singsing niya. Pero maganda yung ibon. Black check ang kulay oh. Young bird. Nag-overplay nga ito. Mukhang ilang araw na itong nawawala kasi medyo payat na yung ibon oh. Salat na yung buto niya, walang butya, gutom na gutom nga. Nung nakita yung patoka na binigay natin dun sa 2 ibon natin, diretso pasok agad siya at nanginain na agad.
So, gutom na tong ibon na to. Mukhang matagal-tagal na rin na nawawala. Tapos sinabutan pa nga ng bagyong Ramil. Ayan, kaya mas lalong nahirapan yung ibon. Buti, nahuli natin. So, pakainin natin. Para yung ibon kahit pa paano lumakas-lakas. At kung sakaling gumanda yung pakiramdam niya, mga ilang araw, pwede natin siyang pawalan. So, sa ngayon, magpapahinga muna siya dito sa loob natin. Ayan, maganda yung ibon, maganda yung tsura. Maganda pa ng kulay, black check, para siyang velvet. Ayan, malamang to pag naglugon, maging velvet. Yung ibon. So, pakainin natin. So, ayan yung ibon, mga utol. Bigyan natin siya ng patoka. At mukhang ano na nga yung ibon. Ilang araw nang hindi nakakakain yan. Kaya ngayon bigyan natin ng kahit konti lang. Hindi naman pwedeng busog na busog. At pagod yung ibon, stress yan. Baka hindi matunawan. Okay lang yung may tukain siya ngayon. Sakto na yan, isang kutsara. Kung bukas, mas okay yung kondisyon niya. Saka natin siya pakakainin ng mas marami. Nakadagit pa, ganun lang. Nagpapakain ako, bigla na lang siyang lumapag dito sa bubong ng kulungan natin. Tapos binuksan ko yung landing board. Bumaba doon. Tapos nung nakita nga niya, nagbigay tayo ng patoka dito sa mga ibon natin, pumasok. Dahil nga sa gutom, makita nyo naman. Dahil kung ito hindi gutom, hindi kakain yan. Dahil maninibago yan dito sa loob ng kulungan. At syempre hindi rin papasok basta-basta. Kaso yun nga, pagod na yung ibon at ilang araw nang nawawala to. Kaya ayun, nakuha na niyang pumasok dito kahit hindi niya kulungan para lang makakain. Ayun, hindi naman natin siya pwedeng pawalan ngayon dahil na maulan. Ayun o. Ayun naman yung panahon, maghapon yan. Dahil nga sa bagyong Ramil. Yung araw ng linggo. Kaya may mga karera nga ang club ngayon, kaso nag-cancel yung iba dahil nga sa lagay ng panahon. At ito nga, nakadagit tayo ng isa. Young bird. Ayan, tapos na siyang kumain. Okay na muna yun. Importante lang may makain siya. Ilalagay muna natin to dun sa mga pang summer natin. Doon natin isasama tong ibon na to. Ayun. Ilagay natin siya sa mga pang summer natin. Para doon muna siya magpahinga. Baba na. Oh, ang bihira. Yung mga pang summer natin, meron tayong binukod na isa dito sa mga pang summer natin. Ayaw pang pumasok. Yung isang pang summer natin na NHPC, medyo hindi maganda yung lagay ng kondisyon niya. Mukhang may iniinda yung ibon kaya binukod ko muna. Ito, may nakapalit siya isa. Ngayon yung pang summer natin dito ay sasampu lang. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yun nga, 11 yan kaso nga yung isa ngayon naka-quarantine. Ito, napalitan siya ng dagit. Yan, pero hindi naman natin naangkinin yan. Bukas or sa ibang araw pagka maganda ang panahon, saka maganda na yung kondisyon ng ibon na to, pawawalan na natin to. Yan, binugbog siya nung isa nating young bird. Mukhang hindi siya mapapahinga dito Yan, pero pag nakahanap yan ng hapunan niya, makakapagpahinga na yan. Yan, mga utol. So, papakita ko sa inyo mga utol, yung isang ibon natin na pang summer na binukod ko. Dahil matamlay yung ibon, hindi ko muna sinama dito sa mga kasamahan niya. Baka pamaya, lumala yung sakit ng ibon mandamay pa. Ayan, yung lock visitor natin Pill at home na pill at home. So yun, puntahan muna natin yung yung ibon natin na pang summer, yung nagkasakit. Ayan mga utol, ito yung isang young bird natin ng summer ng NHPC Combined Kamalig. So ito nga yung isang ibon natin na alangan yung kondisyon dahil na nagmalmal siyang kumain. Napansin ko to nung mga nakakaraan pag nagpapatoka ako ng mga pang summer natin. Hindi siya sumasabay, kakain naman siya konting-konti lang, tapos babalik na siya dun sa pugad niya. So hindi naman siya ganun dati. Tapos pag pinalilipad ko, dadayo siyang mag-isa babalik, tapos papasok din kaagad. So hinayaan ko lang muna siya sa loob dahil baka ako makarecover din agad. Kaso ilang araw na, hindi pa rin nakaka-recover yung ibon hanggang ngayon nga. Binukod ko na kasi baka pamaya biglang lumala yung sakit.
makahawa pa dun sa loop natin. Ayan, no? Bigla na lang siya nagkaganon. Pero yung itsura ng ibon, okay, makinis. Yung ilong, puting-puti. Yung paa, hindi naman siya namumula. Makaliskis pa nga yung paa niya. Oh. So, wala sa itsura ng ibon na may sakit siya eh. Ang kaso nga, ayun, malmal siyang kumain. Ayan, no, may natira pa nga siya sa patukan niya. Kaninang maga pa yan. Binigyan ko lang siya ng isang kutsara. Hindi pa niya nauubos. Ayan, yung ibang ang patuka, mukhang linalaro lang niya. Ayan, hindi naman siya nagsusuka. Yung patuka na yan, tinapon lang niya yan. Ayan yung droppings niya. May laman naman yung droppings niya kaso medyo malambot. Mabagal nga yung panuno ng ibon. Hindi naman suka yung mga patuka niya na yan. Ano lang, tinatapon niya. Ang ginagawa niya naglalaroan lang niya yung patukang binibigay ko. Hindi niya kinakain lahat. Namimili siya ng kakainin niya. So, kaya ayan. Binukod ko. Ano, itsura ng ibon, okay, makinis, puti ang ilong. Wala sa itsura niya yung may sakit to. Pero yun nga, sa obserbasyon ko sa kanya, sa dati sa kasa ngayon, laki na pinagkaiba. Malmal siyang kumain, tapos tamad lumipad, hindi siya lumilipad ng matagal ngayon, bumabalik agad pag dumadayo. Tapos saglit na saglit lang. Kaya binukod ko na. Sana makarecover, ginagamot ko yung ibon eh. So, sana makarecover siya at hindi siya madisgrasya. So maghahabol pa tayo ng pang summer pagka nalintikan tong isang ibon natin. Yun, yan muna siya. Yan, di rin malakas sa tubig oh. Yung tubig na binigay ko kakaunti lang hanggang ngayon halos parang hindi naman nababawasan. Hindi ko maintindihan kung ano sakit ng ibon na to. So yun lang mga utol, at binigyan ko na rin nga kayo ng update dito sa isang pang summer natin na nagkasakit. So sana may recover pa natin to. Isa pa naman to dun sa mga first batch natin na pang summer, kaya sana may recover pa natin tong ibon na to nang hindi na tayo maghabol pa ng pang summer. Tapos yun nga, nakadagit tayo ng isang ibon, loop visitor. Biglang bumaba sa loop natin at nung pinakitaan natin ng patoka, biglang pumasok. So hindi naman natin na ma-release din kaagad ngayon dahil ayun yung panahon, maulan. So may bagyong Ramil. So pagka gumanda na yung panahon at okay na rin yung kondisyon ng loop visitor natin, saka natin siya paulan dahil masyadong bata pa yung ibon at mukhang ilang araw nung nawawala dahil medyo payat na. So i-recover muna natin yun. So dito muna siya sa loop natin ng ilang araw, 2 or 3 araw siya magpapahinga dito sa loop natin. At sana pagka nirelease natin yung ibon, makabalik siya sa tunay na amo niya. So yun lang mga utol para sa araw na to. Dito na rin natin tatapusin tong video natin mga utol. Maraming salamat sa panonood.